Hola from Barcelona! Today, papakita ko naman sa inyo kung paano kami gumawa ng chorizo. So tara, samahan nyo ako. Nilalakad ko lang papunta sa production area namin ng Cold Cut kasi malapit lang siya sa shop. At ito nga, nagdarasal ako na sana ay gumagawa sila ng chorizo today kasi ang dami nag-request sa inyo. At ito nga, sinuwerte tayo today. So, Karma will teach us and show us from scratch kung paano gawin ng Spanish chorizo. So, ang ginagamit daw sa paggawa ng chorizo ay ang pork loin. Hinihiwa niya ito tapos kailangan alisin daw ang balat ng baboy. Kailangan make sure na walang mapasamang maliliit na buto or matitigas na ugat. Madaling alisin ng balat lalo na daw kung matalas ang kutsilyo mo. Eto, ganito daw talaga gumawa ng chorizo noong unang panahon na wala pang machine. Kinakamay lang daw talaga. Kailangan mo lang ng pie para sa mabilisang paglalagay ng karne sa bituka ng baboy. Pero kung wala, okay lang din daw. Kasi malalaking bituka naman ang gagamitin natin sa paggawa ng chorizo. Etong nakikita nyo ay ang tinatawag na katalana. Ilalaga ito para maluto, palamigin, tapos pwede na siyang kainin like hams. So, ito i-grind na natin ang karne. Uulitin ng 2 beses para mas madali siya kainin. Ito lang daw ang kailangan mong ingredients. Pork loin, paprika or pimenton de la vera, salt and pepper, water, fresh garlic, spicy paprika naman kung gusto mo medyo spicy. Ilalagay na natin ating mga spices sa karne, tapos imimix lang natin sila together. Hahayaan lang natin umikot ito ng 2 minutes. Kung nakikita nyo, nilalagay niya ito ng paunti-unti. Ito naman ay ang water with fresh garlic. I-add natin ito para daw madagdagan ang anghang ng chorizo. So imagine nyo kung naaanghangan sila sa garlic. Ano na kaya kung lagyan ko pa to ng siling labuyo? Nako. Ito naman ang ilan pang sausages na ginawa nila today. Mushroom sauce. Nire-ready na ni Karma ang hydraulic stopper para sa paggawa ng chorizo. Lagyan na natin ang karne at ito naman yung mga bituka na gagamitin natin. Iba't ibang size yan. Depende sa cold cuts na gagawin. Kung nakikita nyo grabe ang trabaho, babalik ta rin niya yung bituka kasi mas maganda daw kung yung loob ng bitukang nasa labas. Napakabait ni Karma, tinuturo niya talaga lahat sa akin kung paano gumawa ng chorizo. At ang history, lahat-lahat na. Sanay na daw siya kasi mahigit 25 years na daw niya itong ginagawa. Tinatalian nila ito na maayos kasi sasabit nila ito mamaya sa chiller para patuyuin. Kamay lang daw ang gamit niya sa pagsusukat. Kailangan daw pare-pareho yung sukat at baka magalit yung asawa ko. Actually, pwede nyo na itong kainin. Pwedeng prito pero mas masarap talaga kung inihaw. Noong unang dating ko dito dati, tumutulong ako sa kanila. Ang dami kong natutunan pero matagal-tagal na rin na hindi ko nagagawa ito kaya medyo nakakalimutan ko na. So ito ulit si Karma, itinuturo niya ulit sa akin kung paano talian ng mga chorizo. At dahil nandito na rin ako, tumulong na rin ako. Ipapakita ko na rin sa inyo ang chiller kung saan natin isasabit ang ating mga chorizo. Pwede naman siyang gawin sa bahay, kaya lang ang problema kung paano mo siya patutuyuin na hindi mabubulok or hindi magkakaroon ng mold. Sabi kasi kailangan isasabit mo yung chorizo sa malamig na lugar like from 10 degrees to 15 degrees Celsius. Pero kailangan may humidity rin ang room. Ito na yung chorizo na nagawa nila last week. Medyo malambot pa. Kung gusto mo talaga yung medyo matigas or cured na chorizo, kailangan mo maghintay ng 3 weeks. Ako yung gusto ko medyo malambot ng konti, so yung 2 weeks okay na para sa akin. 2 klase yung binibenta namin chorizo. Yung normal, tapos yung spicy. Yung normal makikita, meron siyang puting lubid. Tapos yung spicy naman, kulay pula. Eto, itutour ko na rin kayo sa loob ng aming production area. Ito yung chiller para sa mga fresh sausages. Dito naman kami gumagawa ng hams. Dito nilalagay yung karne. Ay, sarado. May laman. Ito si Kuya, naglilinis. Yan. Tapos meron pa ulit isa pang chiller dito. Dito naman namin ilalagay. Dito pala namin ginagawa yung mga hams namin. Ay, ang dilim. Wag na natin buksan. Andito na ako sa shop guys, tara balutin natin tong chorizo para sa akin. So andito yung asawa ko, i-demonstrate niya sa inyo kung paano namin ito ibenta. Ganyan lang. Lagyan lang natin ang logo at price tag. Okay na siya. Isasabit na natin siya ngayon sa ating tindahan. Request ko lang po, i-comment nyo sa baba kung taga saan kayo. Gusto ko lang po malaman. Thank you. Sana po may natutunan kayo sa ating video for today. Adios!